Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 11, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan ngayong linggo. Senador Bato de la Rosa iisyuhan ng sabina ngayong araw kaugnay ng muling investigasyon sa kaso ng mga EJK sa bansa. International Criminal Court nilinaw na wala pang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pinili ng anak nitong si Kitty Duterte at ina niyang si Honoret Avancenia. House Committee on Justice itinanggi ang mga alegasyon na may sanctions para sa mga bobotong mambabatas sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. 12% na pagbaba sa malalaking insidente ng krimen sa bansa na itala ng PNP. Sa ating Metro News, sa pamamahagi ng school packages sa lahat ng pampublikong mag-aaral, sinimula na ngayong araw. Sa Science and Technology News, Pilipinas meron ng sariling tech testing at validation initiative para maikomersyo ang teknolohiya ng Pilipinas. Lifestyle News, ilang memorabilia ng yumaong aktres si Marilyn Monroe nakatakdang isubasta. Sa ating music trivia, ngayong petsa pumanaw ang Jamaican reggae pioneer na nagpasikat ng mga awiting One Love, People Get Ready at No Woman, No Cry. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, babaeng Mexican circus performer binuhat ang weights na may timbang na 166.11 pounds gamit ang kanyang buhok at anit. Oras po natin, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis sa bansa, nakasaad na tataas ang presyo ng kada litro ng gasolina sa 47 centavos. Ang kada litro naman ng diesel ay inaasang bababa ng 9 pesos and 57 centavos, habang ang kerosene ay nakikitang matatapesan din ng 13 pesos and 30 centavos kada kilo. Ang oil price adjustment ngayong linggo ay bunsod umano ng pagbaba ng langis sa pandaigdigang merkado at sa optimism sa peace talks na magtatapos sa giyera sa gitnang silangan. 774 Balita Ngayon. Samantala, maglalabas ng subpina ngayong araw ang Philippine National Police o PNP na layong muling imbestigahan ng mga kaso ng extrajudicial killing o EJK noong hepe pa ng Davao City Police at pangkalahatang pinuno ng PNP si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na in aid of investigation at hindi kaugnay sa umunoy arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC ang pagpapalabas ng subpina at wala rin umanong planong arestuhin si De La Rosa. Hindi naman nilinaw ng kalihim kung may iba pang personalidad ang kabilang sa iimbestigahan, kasabay ng pagtanggi na wala siyang impormasyon kaugnay sa red notice ng ICC laban kay De La Rosa. Wala rin ani ang nakakasang manhunt operation laban sa senador. Samantala, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na pangungunahan ng CIDG katuwang ang PNP Legal Service ang investigasyon batay sa mga reklamong inihain at sa mga naging pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso. Sa iba pang balita, Senador pinatitiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz. Detalye ay hatid ni Conde Bata.
Pinatitiyak ni Senator Erwin Tulfo sa Department of Foreign Affairs o DFA ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarers na dumaraan sa Strait of Hormuz. Kaugnay ito ng pag-atake ng Iran sa Maltese flag container na may lula na 24 na Pinoy seafarers noong Mayo 5 kung saan may 7 sugatan at 3 ang malubha. Ayon kay Tulfo, kakausapin niya si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro para tanungin ng Iranian Embassy kung valid pa ba ang pangako nila na hindi gagalawin ng mga Filipino seaman na dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil anya sa nasabing insidente, maraming mga Pinoy seaman ang stranded ngayon sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Senator Erwin na kailangan ng malinaw na sagot mula sa Iranian government kung ligtas pa rin ba mga Pinoy seaman na dumaan sa lugar o kung hindi na ba para maabisuhan ng mga kababayang seafarers. Nangako naman si Lazaro na makikipagpulong sa Iranian ambassador ngayong linggo para alamin kung aktibo pa rin ba ang kasunduan sa safe passage sa mga Pinoy seaman. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nilinaw naman ng International Criminal Court o ICC na wala silang inilabas na anumang arrest warrant. Pahayag ito ni ICC spokesperson Orian Mailet nitong Sabado ng gabi. Makaraang kumalat ang ulat na naglabas na sila ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at may natanggap na umunong kopya ang Interpol. Wala namang ibinigay na impormasyon si Mailet kung nag-apply na ang ICC upang makapaglabas ng arrest warrant laban kay de la Rosa. Una rito, pinabulaanan din ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang balitang may arrest warrant na sa senador. Wala pa kanyang natatanggap ang kagawaran ng kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa kaya nananatili itong hearsay lamang. Pilipinas sa Thailand, pinagtibay ang alyansa matapos ang ASEAN Summit. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul ang ugnayan ng Pilipinas at Thailand matapos ang 48th ASEAN Summit sa Cebu. Tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalakas ng kalakalan, ekonomiya at people-to-people ties ng dalawang bansa. Napag-usapan din ang mas matinding pagtutulungan laban sa transnational crime sa rehiyon. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Thailand ang suporta sa pagkakaisa ng ASEAN, kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Newsset Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na ipinakilala na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong legal counsel nito para sa kinaharap na kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam, sinabi ni Kaufman na naganap ang pagpupulong noong Sabado matapos hilingin ng Registry of Court ang kanyang pahintulot para sa acquaintance visit na kapalit na counsel ni Duterte. Ayon pa kay Kaufman, mismo ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Veronica Kitty Duterte at ina niyang si Hanelet Avancenia ang pumili ng bagong legal counsel ng dating Pangulo. Matatandaang noong Biyernes nang kinumpirma ng ICC ang pag-withdraw ni Attorney Kaufman bilang legal counsel ni dating Pangulong Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity bunsod ng ipinatupad na War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa ngayon ay hindi pa inilalantad ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang pagkakakilanlan ng bagong abogado na hawak sa kanyang depensa. Pagsuporta ng House Leader sa impeachment laban kay VP Duterte, hindi matitinag ng mga political threats. Detalye ay hatid ni Grace Mariano. Tiniyak ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na hindi matitinag ng mga political threats ang pagsuporta ng mga lider ng Kamara sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni Ortega sa banta ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na ang mga kongresistang susuporta sa impeachment kay VP Duterte ay hindi papayagang kumandidato sa ilalim ng partido. Diin ni Ortega ang konstitusyon ang kanilang magiging gabay sa pagpapasya kaugnay sa impeachment kay VP Sara at hindi ang mga pagbabantang pampolitika. Ngayong araw ay nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang committee report, resolution at articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ayon kay Ortega, mananaig sa kanilang pagdidesisyon ang boses ng mamamayan
na naghahangad ng pananagutan mula sa mga opisyal ng ating gobyerno at hindi ang boses ng isang partido politikal. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Mariing itinanggi ni House Committee on Justice Chairwoman at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang mga paratang ng kampo ni Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos na umano'y may alok na pera para sa mga boboto sa Articles of Impeachment ng Vice Presidente. Iginit ni Luistro na hindi totoo ang ulat na may dagdag na maintenance and other operating expenses o MOOE at mga proyekto kapalit ng boto pabor sa impeachment. Sinabi ng mambabatas na wala siyang personal na naranasang anumang alok o banta mula nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Justice. Pinabulaanan din ni Luistro ang pahayag ni BP Sara na may mga taong kumikita gamit ang pangalan nito kaugnay ng impeachment process. I deny that. Wala po tayong na-encounter na mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President. Ni Luistro na hindi siya naimpluwensyahan ng pera, pressure o pananakot sa kanyang naging partisipasyon sa proseso. Ang pahayag ni Luistro ay matapos ang sinabi ni Senadora Amy na umano'y may massive incentive package upang makahikayat ng mga yes vote sa Kamara para sa impeachment ni BP Sara. 774 Balita Ngayon. Nakapagtala naman ang Philippine National Police o PNP ng pagbaba sa 12% ng malalaking insidente ng krimen sa buong bansa, kasunod ng implementasyon ng mas pinaigting pang anti-criminality operations sa mga high-risk areas sa ang Safer Cities Initiative. Ayon sa PNP, batay sa kanilang monitoring simula noong April 6 hanggang May 6, bumaba ang kabuang focus crimes mula sa higit 3,000 patungo sa higit 2,600 na lamang. Naitala ang pagbaba ng mga kaso ng rape, physical injury, homicide, theft, murder at robbery. Nananatili rin umanong manageable ang mga kaso ng carnapping sa nasabing panahon. Iniulat din ng PNP ang pagtaas ng crime clearance efficiency sa 87.15%, habang ang crime solution efficiency ay umangat naman umano sa 68.19% mula sa 64.92% sa nakaraang monitoring period. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng focus crimes ay resulta umano ng tuloy-tuloy na trabaho ng mga kapulisan sa buong bansa, kasamang suporta ng mga komunidad at local government units. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 9 minuto. Bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Pamahagi ng school packages sa lahat ng pampublikong mag-aaral sa Taguig City sinimula na ngayong araw. Detalye po yung hatid ni John Bakiran. Magsisimula na ngayong araw May 11 ang pamamahagi ng school packages sa lahat ng pampublikong mag-aaral sa Taguig. Ayon sa City Government ng Taguig, layunin nito na matiyak ang mabilis at mas convenient na experience para sa mga mag-aaral at magulang, kaya naman ipatutupad ang improved distribution system. Sa ilalim nito, mas inayos ang proseso kung saan matatanggap ng mga estudyante ang kanilang complete school packages sa mas maayos na paraan. May on-site assistant teams na tatao sa bawat venue kung saan maaaring idulog ang mga concerns at tulong na kakailanganin. Para naman sa mga may katanungan ay maaaring tumawag sa 0960-847-2093 o 0969-334-7904. Ilan naman sa mga nakaschedule ngayong araw para sa distribution ay ang Ususan Elementary School at South Sembo Elementary School. Ang kabuuang schedule naman ng pamamahagi ng school packages ay makikita sa Facebook page ng Taguig. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates.
Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 69 centavos, habang nasa 71 pesos and 17 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Ang British pound naman ay nasa 82 pesos and 23 centavos. Habang ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 18 centavos at ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 10, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at ng Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 54, 45, 8, 21, 52, at 31. Muli ang winning number combinations ay 54, 45, 8, 21, 52, at 31 na may jackpot prize na 75 million pesos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 3, 16, 11, 4, 14, at 38. Muli ang winning number combinations ay 3, 16, 11, 4, 14, at 38. At may jackpot prize na 25 million pesos. Kagabi, may isang nanalo ng jackpot prize na 25 million pesos sa Super Lotto 649. Yan ang recap ng resulta ng May 10, 2026 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, para sa jackpot estimates mamayang 9 p.m. draw. Para sa Mega Lotto 645, 15 million pesos. Habang 95 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News. Tampok sa Heritage Auctions ang ilang mga item na pagmamay-ari ng yumaong aktres na si Marilyn Monroe. Ayon sa auction house, kabilang sa mga isusubastang memorabilia ay ang mga bagay mula sa kanyang wardrobe, alahas, mga liham, handwritten notes, mga painting at mga tula simula noong mga taong 1955 hanggang 1962. Mula sa mga alahas sa kanyang sinuot hanggang sa mga painting na minsan niyang naging pagmamay-ari, nag-aalok ang koleksyon ng mas malapit na sulyap sa kanyang personal na buhay. Bahagi rin ng subasta ang mga liham mula sa kanyang dating asawa at playwright na si Arthur Miller, kasama ang hindi pa naisa sa publikong liham mula sa psychiatrist ni Monroe na naglalarawan sa araw bago siya namatay. Ipinanganak sa Los Angeles noong 1926 bilang Norma Jean Mortenson, si Monroe ay nakilala bilang isang sikat na aktres, singer, modelo at bombshell dahil sa kanyang blonde na buhok at hourglass na pangangatawan bago siya pumanaw noong 1962. Samantala, gaganapin ang auction sa June 1 kasabay ng ika-100 kaarawan ni Monroe. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, opisyal nang nailunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang Philippine Technology and Standards for Testing o PhETest. Kasama ng DOST ang Commission on Higher Education o CHED sa pagdisenyo ng PhETest na isang free solution para sa mga estudyante at Filipino inventors na magkaroon ng access sa industry standard laboratory testing, expert evaluations at product validations. Bago pa magkaroon ng PhETest sa Pilipinas, kinakailangan pang ipadala abroad ang mga produkto at bagong teknolohiya para maisalang sa testing. Nangangailangan nito ng oras, pondo at iba pang resources na hindi madaling makuha
Bukod dito, hamon din ng mass production at marketability para sa global export ng mga ito. Sa FITES, nagiging daan ito para matulungan ang mga Filipino innovators at mga negosyante para mapagbuti, mapalawak at maisalang sa testing ang kanilang mga produktong ibinibenta sa merkado. Nakasentro ang innovation na ito sa 6 na clusters na kinabibilangan ng semiconductors and electronics, biopharma and health technologies, agri-aqua technologies, renewable energy, electric vehicles and aviation, at climate change and resilience. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa pumanaw ang Jamaican reggae pioneer na nagpasikat ng mga awiting One Love, People Get Ready at No Woman, No Cry. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 11, taong 1981, pumanaw sa edad lamang na 36 ang Jamaican singer, songwriter at guitarist na si Bob Marley. Si Marley ay pinanganak bilang si Robert Nesta Marley noong February 6, 1945 sa 9 Mile, Jamaica. Si Bob Marley ay kinikilala bilang isa sa mga pioneer ng reggae music. Ikinukonsidera si Marley bilang isa sa global symbol sa Jamaican music and culture matapos niyang ipakilala ang musika nito sa mundo. Kilala si Marley bilang Rastafarian icon at sa paglalapat niya ng kanyang musika na may sense of spirituality. Ang Legend Reggae compilation album niya ang nananatili pa rin bilang best-selling reggae album of all time. Si Marley ay kilala rin sa kanyang pagiging outspoken at pagsuporta sa democratic social reforms at sa pagsasaligal ng cannabis, habang kabilang din sa kanyang mga advokasya ang Pan-Africanism. Ilan sa mga kilalang awitin ni Bob Marley ay ang One Love, People Get Ready, Redemption Song, No Woman, No Cry at Get Up, Stand Up. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, talagang pambihira ang ipinakitang husay ng isang Mexican circus performer. Makaraan niyang patunayan ng angking lakas, di lang ng katawan kundi pati ng kanyang buhok at anit o scalp sa pagbuhat ng weights na may timbang na 166.11 pounds. Halos 26 taon nang nagtatangal sa sirko si Diana Elizabeth Batres Hermosillo, pero dinala niya ang isa pang unlocked strength sa Guinness World Record para sa heaviest weight lifted gamit ang kanyang buhok sa Lipas Theater sa San Luis Potosi, kamakailan. Tinirintas muna ni Hermosillo ang buhok na hinati niya sa 2 braids bago ikinabit ang dulo nito sa 166.11 pounds na weights. Alam ba ninyong nagawa niyang maiangat ang ganitong kabigat sa loob ng 14 na segundo? Dahil naman sa kanyang nagawa, at tinalo na niya ang Indian weightlifter na si Asha Rani na nakapagpaangat ng nasa 122.58 pounds na weights noong 2014. Worth it ang 6 na buwan na training ni Hermosillo para mai-ready sa matinding bigat ang kanyang anit, leeg at likod. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw ng Lunes. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Lunes para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Dapat pa bang buksan ng pulisya ang issue ng extrajudicial killings noong Duterte administration? At naniniwala ba kayo sa tinura ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi makakausad ang bansa hanggat hindi natutuldukan ang misteryo ng EJK? Ulitin ko mga kanyusik ang ating katanungan, dapat pa bang buksan ng pulisya ang issue ng extrajudicial killings noong Duterte administration? At naniniwala ba kayo sa sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi makakausad ang bansa hanggat hindi natutuldukan ang misteryo ng EJK? So para po sa mga gusto lang magbigay ng kanilang opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.